Patuloy sa pagsayaw ang talim, desperadong tumama sa target. Isang saksak sa harap, mintis. Nasa likuran na niya si T6 na parang isang anino. Uminog siya, umatake uli, pero agad na napigilan. Para lang siyang nagbabato ng toothpick sa pader, walang talab. Nagpakawala ng isang malakas na suntok si T6, pero mabilis na nakayuko si Ziggu. Hindi siya huminto, at nagpaulan ng sunod-sunod na atake gamit ang kaniyang sandata. Sa pagbaba ng kaniyang dalawang espada, suwabeng umatras si T6. Kahit anong gawin niya, napakalaki talaga ng agwat ng kanilang lakas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ziggu. May kakaiba siyang nararamdaman. Naging seryoso ang tingin ni T6 habang naghahanda ng isang suntok na dudurog sa kaniyang kaluluwa. Nanaig ang kaniyang instinto. Itinaas ni Ziggu ang kaniyang espada sakto sa pagdating ng kamao. Napatingin siya sa ibaba, dismayado. Bakit hindi sila tumatagos? Dahil ba sila ay mga igo? Nangutya si Lu. Basura lang ang mga iyan, ang mga totoong igo ay may mataas na pamantayan. Mabait akong espada, pero wag mong asahang katulad ko sila, malambing na sumabat si Iyo, wag mo siyang pakinggan. Mahal kita, amo. Nagpakatatag si Ziggu. Sige, isang huling subok na lang, tumawa lang si Lu, magpahinga ka na, bata. Bumalik ang angas ni Ziggu, halatang pikon na sa ugali nito. Kailan ka pa naging ganyan kadaldal, ha? Mataimtim niyang ipinatong ang kaniyang kamay sa sinaunang relikya. Ang pangalan ay Brandhurst. Biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag. Ang banal na liwanag na iyon ay dumaloy diretsyo sa kaniyang katawan. Nag-abiso ang system, matagumpay ang koneksyon. Nakalink ka na. Nakalink na sa Brandhurst Ego Soul. Babala. Kulang ang kinakailangang mastery skills. Ang paggamit sa buong potensyal ay limitado. Nawala na halos ang lahat ng maalamat na kapangyarihan ng Brandhurst. Balik sa realidad, ang mabigat na kamao ni T6 ay nag-trigger sa Brandhurst level 7. Lakas ay 15, depensa ay 40, ang cumulative damage absorption ay aktibo na. Bakas ang pagkalito sa kaniyang mukha habang sumasabog ang isang malakas na puwersa. Tumalsik si Ziggu at marahas na bumagsak sa pader na bato. Namuti ang kaniyang mga mata sa tindi ng sakit habang umuubo ng may kasamang daing. Bumagsak si Ziggu, ang kaniyang mukha ay tumama ng malakas sa lupa. Pilit siyang bumabangon habang umuubo ng dugo. Naghagi si T6 ng potion. Inumin mo yan, nagpapagaling yan ng sugat sa loob. Ngumisi siya, sa totoo lang, nanginginig ng husto ang mga kamay ko para buksan ang takip. Napangisi si T6, pasa ka na. Gulat na napatingin si Ziggu. Ano? Nakangiting sagot ni T6, sabi ko, pasa ka na. Akala ko hindi mo man lang magagalaw kahit isang hibla ng buhok ko, pero nagawa mo. Napaisip si Ziggu, tsamba lang ba iyon? O masyado lang ba akong nagpigil? Biglang nagtanong si T6. Ano yung kapangyarihang ipinakita mo kanina? Ngumiti lang si Ziggu, iyon ang aking sikretong sandata. Pagpapatuloy niya, kapag nabigo ka sa loob ng isang linggo, magpapadala ng mga agent ang headquarters. Sa ngayon, galingan mo sa trial para mabuhay ka. Lumingon si T6 na may seryosong babala, bibigyan kita ng 5 araw. Kapag hindi mo natapos iyan, papasok ako, para kalad ka rin kapalabas. Susubukan sanang umangal ni Ziggu, pero pinatigil siya ni T6. Mas mura kung ako mismo ang sasagip sa iyo kaysa magbayad sa mga agent. Tanong ni T6, sapat ba ang pagkain at gamot mo? Tumango naman si Ziggu. Mga smoke bomb? Kinumpirma ni Ziggu na handa na ang lahat. Nagbigay ng huling paalala si T6, kahit F-rank lang yan, huwag kang maging kampante. Sumunod agad si Ziggu. Nagrereklamo naman si Lu, zombie tear gate lang naman ito. Bakit kailangang magdrama? Mukhang hindi naman delikado. Napangiti si Ziggu. Para siyang tatay na sobrang mapag-alaga, hilig niya lang talagang mag-alala. Kumaway si Ziggu. Siguradong babalik ako. Nag-thumbs up lang si T6, tumalikod siya at matapang na pumasok sa kumikinang na portal. Tumunog ang system. Nakapasok ka na sa gate. Nanalangin si Ziggu sa sarili, sana madali lang ito. Tanong naman ni Lu. Ano ang pabuya? Mahinahong sagot niya, magkakapera tayo ng malaki rito. Nagtataka si Lu, paano mo nalamang madali o mahirap ito? Pinagmamasdan ni Ziggu ang paligid habang sinasagot ang kasama. Kahit ano pa iyan, kailangan ko itong tapusin. Nagdilim ang kanyang mukha habang bumubulong. Dahil F-rank ito, maaaring may lumabas na mga hidden tower o trap gate. Basta hindi ito maze, kaya ko ang kahit ano. Hinawakan ng mahigpit ni Ziggu ang kaniyang espada. Hindi na masama. Inihampas niya ang kaniyang palad sa lobo na nasa tabi niya. Dumaloy ang kidlat na mana sa panga ng lobo, dahilan para maparalisa ito agad. Pumadyak si Ziggu sa lupa, lumingon na may seryoso at nakamamatay na tingin. Tama na ang daldal. Oras na para mag-level up. Mula sa dilim, lumitaw ang isang kawan ng mga gutom na lobo para tugisin siya. Ngumisi siya ng may paghamon. Nahiwa ang puting lobo. Nahiwa ng maigi sa gitna, ang katawan nito ay nahati ng husto. Sulit na sulit. Matagumpay na nag-level up si Ziggu dahil sa pagpatay na iyon.
Hinawakan ni Zigu ang kaniyang sibat at muling sumugod sa lungga. Oras na para ubusin ang kawan. Bumaha ng mga system alert sa screen. Sa gitna ng labanang ito para sa buhay, unti-unting naiipon ang lakas ng Brandhurst. May paparating na malakas na pinsala. Napaliligiran siya ng dagat ng mga gutom at ng gagalaiting mga pangil. Isang mapanlinlang na halimaw ang sumugod sa blind spot ni Zigu. Pero ang bata, hindi man lang siya natinag. Sa halip, nagpakita pa siya ng isang mapangahas at nakakatakot na ngisi. Isang ungol ng paghamon ang umalingaunggaw sa buong kuweba. Biglang nag-alab ang lakas ni Ru habang isinasara ng isang puting lobo ang mga panga nito. Pero bago pa man bumaon ang mga ngipin nito, isang nakakasilaw na haligi ng liwanag ang tumagos sa kuweba na bumalot sa lahat. Dahil ubos na ang mga kalaban, pabagsak na naupo si Zigu sa loob. Sa wakas, katahimikan din. Magpahinga ka muna, singit ni Ru, na ang yabang pakinggan. Huwag kang magmalaki sa akin. Bulong ni Zigu, habang dedma lang sa daldal nito. Tinignan niya ang kanyang relo, 5 oras na pala. Mabilis talaga ang oras kapag abala ka sa paglipol ng mga halimaw. Habang nakasandal sa loob ng kuweba, napaisip siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Nang hindi niya namamalayan, ang mga lilang bato sa paligid ay nagsimulang kumislap. Ang hirap talagang maging mahina, pero ang mga lokong ito ay kasing dali lang talunin ng mga orc. Nagsimulang ngumatngat si Zigu ng matigas na rasyon habang bumubulong. Isang malaking sugal ang pagpunta rito sa ganitong level. Mabuti na lang at pumanig sa kanya ang swerte. Akala ko talaga kailangan ko ng A-rank para rito. Pero ang ranking system na ito ay talagang palpak. Walang gamit ang makakasukat sa tunay na galing. Kapag nawala ang husay ko, mabubulok na lang ako sa basura. Sobrang hindi mahuhulaan, tapos biglang pumasok sa isip niya ang seryosong mukha ni Tik. Kung pati ang sikat na si Tik ay hindi ito kaya, ibig sabihin ay talagang baliw ang lakas na ito. Tapos na kumain. Tinakpan niya ang kanyang bote ng tubig habang patuloy na umaaligid ang nakakarinding boses na iyon. Itaas mo ang iyong skills, Master. Mananatiling matatag ang ugnayan natin habang buhay. Uminom si Zigu. Sige na, pero sino ba ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ko sa susunod? Pero sino ba ang nakakaalam kung ano ang magiging anyo ko sa susunod? Nagsimula na namang magpangaral si Ru, kaya pinitik na lang ni Jigu ang maingay na maliit na ito. Hoy, ginawa mo na kaya? Nakasandal sa malamig na bato, napabuntong hininga si Zigu. Hindi ko pa rin talaga ito maintindihan. Ru, level 17, lakas ay 46, bilis ay 54, special skill, cannibalism. Cannibalism? Nabilaukan si Zigu. Teka, kinakain mo ba talaga ang sarili mong kauri? Nababaliw ka na ba? Sumigaw pabalik si Ru sa sobrang galit, tinawa na lang ito ni Zigu. Relax lang, nagbibiro lang ako. Isinabit niya ang kanyang bag sa balikat, tapos na ang pahinga, oras na para kumilos. Punong-puno na ang bag na ito. Kailangan ko na talaga ng upgrade. Biglang may naisip siyang magandang ideya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang baliw na balak. Tinitigan niya ang 3 makukulay na potion sa loob ng kanyang bag. Kung lalaklakin ko ang mga ito ngayon, mas magkakaroon ako ng maraming espasyo. Utak henyo. Wala nang oras para mag-alinlangan. Isang lagukan lang, gawin na natin ito. Biglang nagpakawala si Ru ng isang matinis na tili. Isang dambuhalang alon ng enerhiya ang nanggagaling sa likod ng pinto. Siguradong nagtatago sa loob ang pinakaboss. Walang pakialam na nilagok ni Zigu ang buff potion na parang soft drinks lang. Sagot niya, alam ko. Kaya nga ako nagpapalakas eh. Maingat siyang gumapang sa loob ng sobrang dilim na kuweba, dahil walang makita, naiinip niyang tinanong si Ru. Malapit na ba tayo? Nagsisimula ng manginig si Zigu sa inip. Sa takbo ng mga bagay, mawawala na ang bisa ng lahat ng buff na ito. Paulit-ulit lang ang babala ni Ru. Nakakaramdam ako ng matinding lakas dito. Sa pagkakataong ito, talagang binigyang diin niya ang panganib. Malapit na tayo sa dulo. Nagpatuloy sila ng kaunti pa. Biglang may mahinang liwanag na kumislap sa harap ni Zigu. May liwanag sa unahan. Baka nandoon din nagtatago ang boss. Sinimulan siyang madaliin ni Ru. Kung ganoon, tara na at kumilos na tayo. Sige. Nilagay niya ang daliri sa kanyang labi at bumulong. Tumahimik ka. Nagrereklamo si Ru. Wala naman kasing nakikinig eh. Nagkibit balikat na lang si Zigu. Sige, bahala ka. Sa pamamagitan ng isip, binalaan niya si Ru na igalang ang kanyang master. Sumagot agad si Ru. E di gawin mo mag-isa, Mr. Mayabang. Nakarating si Zigu sa labasan at nakita ang boss na nagpapahinga sa damuhan. Ang enerhiya ng halimaw na ito ay malayong malayo sa level ni Talon. Isa itong tunay na maninila. Bigla, ang mga mata nitong kasing pula ng dugo ay nakatitig na sa kanya. Ang puting lobo ay lumakad ng may sobrang kayabangan. Ang tagapangalaga ng dungeon na ito ay may astig na pangalan, Gatekeeper. Ang pinakamalakas na bantay ng kailaliman. Masayang nag-cheer si Ru. Wow, ang lupit nun ah. Pero biglang nataranta si Ru, mag-ingat ka, Master. Mag-ingat ka. Nagnitnit ang mga ngipin ni Zigu, at inilabas ang kanyang mga sandata.
Sobrang tindi ng pressure, ito ang totoong boss. Bago pa man siya makapikit, biglang nawala ang boss. Nanginig ang lupa. Ang gatekeeper na may pulang mata ay sumugod kay Ziggu na parang isang misil. Pinag-cruise niya ang kanyang mga espada para sa isang defensive X-block. Nakatitig siya sa halimaw, tutok na tutok. Ang dambuhalang panga ng gatekeeper ay sumakmal. Halos mabasag nito ang depensa ni Ziggu. Napaatras siya, pero himalang nakatayo pa rin siya ng maayos. Itinapak niya ang isang paa sa likod para sa balanse. Ayaw alisin ni Ziggu ang tingin dito. Humigpit ang kapit niya sa kanyang mga espada dahil sa galit. Humataw siya ng isang mabilis na atake. Tinarget niya ang mga pangil na iyon, pero ang kanyang talim ay hindi man lang nakakamot sa balat nito. Kalimutan na ang bunganga. Hindi niya man lang ito matusok. Sumimangot si Ziggu, nararamdaman ang matinding init. Masyadong mababaw. Nagsimulang magliwanag ang boss na parang isang neon na bangungot. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Inilabas nito ang mga pangit na pangil, ang mukha ay nakangiwi na parang nakakain ng sobrang asim. Ibinagsak ng dambuhala ang buong bigat nito. Desperado na itong iwaksi ang espada ni Ziggu. Parang naghang ang utak ni Ziggu. Hindi niya inaasahan ang ganitong diskarte. Tapos biglang sinunggaban ng halimaw ang kanyang bag at tumalon ng malayo. Boom! Agarang usok ang bumalot sa paligid. Ang lupa at mga dahon ay nagliparan na parang isang buhawi ng basura. Nagwala ang lupa, kaya napilitan si Ziggu na lumuhod. Kailangan niyang ingatan ang kanyang mga mata. Sira na ang kanyang defense stats. Ang tanging natitirang paraan ay ang lumaban ng todo hanggang dulo. Paunti-unti nang nauubos ang health bar niya sa bawat tama, pero biglang napangiti si Ziggu. Takot ba? Hindi lalo lang sumasaya to. Tinititigan niya ang gatekeeper. Matindi ang kalaban, oo, pero ganyan ang gusto niya. Biglang pumasok sa isip niya ang bawat dikit na panalo niya noon. Na parang highlight reel sa utak niya. Wala nang sagabal. Binitawan niya ang daladala niya na parang basura lang. Mula 0 hanggang 6 na po sa isang iglap. Lumipad siya sa ere, lampas sa pangit na mukha noon. Labas na ang dual blades niya, handang magbigay ng dobleng hagupit. Isinigaw niya ng malakas, hard mode na literal ang pangalan ko. Maya-maya lang, kaboom. Wasak ang lupa sa lakas ng impact. Suwabe ang landing ni Ziggu na may dalang aura. Na sapat para magpailaw ng isang maliit na lungsod. Klasikong standoff to. 4 na mata, iisang panalo lang. Nagpakawala ang boss ng isang tili. Na nakakabingi. At biglang sumugod pabalik. Humataw ito ng malakas, pero ang mga talim ni Ziggu, naka-nope mode na. Nagbanggaan ang bakal at laway. Kumiskis ang mga pangil sa mga talim, nagliliparan ang mga spark na parang may rave party. Plot twist, totoong matibay ang mga ngipin yon. Biglang nabali ang espada ni Ziggu na parang tuyong sanga. Ang mga itim na piraso ng paborito niyang armas, nagsimulang malaglag na parang slow motion. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ziggu sa tindi ng tensyon. Grabe ang stress dito. Sumasayaw siya sa bingit ng kamatayan. Naghahanap ng paraan para makatakas sa bitag na to. Nagsimula siyang tumaga ng tumaga, punong-puno ng galit ang bawat galaw. Ang hangin ay literal na nahahati sa mga kumikinang na laso ng liwanag. Napaatras si Ziggu, mukhang galing siya sa bugbugan. Laban sa isang higanteng gadgaran ng keso. Ibinuka ng halimaw ang panga nito na parang handa na sa isang all-you-can-eat buffet. Malagkit at nandidiring laway sa paligid. Seryoso, bigyan niyo nga ng napkin ang bagay na to. Humupa ang alikabok, at napalitan ito ng tunog ng mabigat na paghinga. Napahiga si Ziggu sa tabi ng bangkay, nagpapasalamat na buhay pa siya, humihinga pa rin siya. Ubos na ang mga potion, at wala ng backup. Sa totoo lang, muntik na talaga siya doon, isang segundo pa. At magiging bahagi na siya ng tanawin dito habang buhay. Kahit nanalo, alam niyang lumaban siya ng higit sa kakayahan niya. Itinaas niya ang bali niyang espada para sa huling saludo. Salamat sa loot, pangit. Isang huling saksak sa makapal nitong balat at nagsimulang bumugwak ang itim na dugo. Sabog ang mga system notification niya. Boss Changun, opisyal ng deleted. Umuulan ng experience points, at kaka-unlock lang niya ng Changun lifesteal buff. Tumaas ang speed stats, may mga bagong bloodborne skills na nakuha. Nagle-level up siya na parang Diyos, at may bago pang passive. Na nag-aayos ng gamit niya habang binubugbog siya. Tapos, gumana ang Predator skill. Biglang naging medyo nakakatakot ang pakiramdam. Ang dating malinis na luntiang parang ay may mga tilamsik na ngayon ng itim na dugo. Itinapon niya ang labi ng boss sa isang hukay. Paulit-ulit niyang isinasaksak ang talim, hinahayaang bumugwak ang madilim na enerhiya sa huling pagkakataon. Napako sa tayo si Ziggu, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Biglang naging kasing lamig ng kamatayan ang hangin, dumaloy ang malalakas na mana sa kawalan, tapos, nagsimulang mag-ingay ang system alert. Matagumpay na nilamon ni Ru si Chongyun. Ang target na si Chongyun ay naging isang ego na. Ang enerhiya ng boss ay naging isang sapphire crystal. Napakurap si Ziggu. Teka, anong nangyari? Kahit si Ru, walang kaalam-alam, mga halimaw na nagiging ego.
Ngayon lang narinig yan. Pagod na si Ziggu. Bahala na, saka na mamroblema, buntong hininga niya. Ikaw naman, El. Bulong niya, ganun din po, amo ko. Pasensya na po kung wala akong silbi. Hindi nagalit si Ziggu. Teka, seryoso? Sigaw ni Ru. Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Teka, nagbago na ba ang kaluluwa ni Ru? Hindi, wala naman akong nararamdaman, nakikinig ka ba? Nakaupo lang si Ziggu doon. Nag-short circuit ang utak niya. Hindi pa kailanman nagamit ni El ang skill na to. Status window. Pangalan, Kim Ziggu. Level 1. Class, Ego Partner Skill. Ego Sync, kailangan si Chong yun. Halos lumaylay ang panga ni Ziggu, nasa akin na, pero paano? Ito gagana? Sisigaw ko lang ba ang pangalan? Naalala niya ang madugong laban para mabuhay. Nanliit ang mga mata niya. Nagkibit balikat siya. Bahala na, alamin natin. Naguluhan ng husto ang Twin Swords, tumayo si Ziggu. Oras na para subukan ang Devour. Lumiwanag ang mukha niya sa tindi ng excitement. At tingnan niyo, tong asul na kristal. Di hamak na mas mahal to kaysa sa isang A-rank na bato. Tingnan niyo ang laki nito. Yayaman ako sa ganda nito. Kaswal siyang naglakad sa damuhan. Literal siyang humuhuni sa tuwa. Susunod na hinto, ang reward room. Pero bigla siyang natauhan. Naningkit ang mga mata ni Ziggu. Walang lumabas, puro bakanteng espasyo lang. Agad na kinabahan si Ziggu. Teka, wala rito. Hindi maaari. Nagpanik na rin ang espada. Ano? Nasaan na yon? May kakaibang nangyayari, mahal na Panginoon. Click nyo na ang subscribe button na yan. Huwag palampasin ang bawat epic na sandali, kahit pa makalabas tayo sa impyernong to. Sa bawat segundong dumadaan, ang determinasyon niya ay nagliyab na parang wildfire. Nag-glitch ang gate, nag-iwan lang ng matinding pagkawasak. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko, tuldok. Ako ang may gawa ng gulo na to, kaya ako rin ang maglilinis. Punong-puno ng paghanga si El para sa kanyang matapang na amo. Amo ko, alamat ang paninindigan mo. Excited na ako gaya ng dati. Ang talas ng dila mo ah. Magandang pakinggan, pero sigurado ka bang kaya mong iligpit ang dumi na ikinalat mo? Napamura na lang si Ziggu sa isip niya. Darating ang T6 na tao sa loob ng 4 na araw. Paubos na ang oras. Kailangan nating iwasan ang pinakamalalang mangyayari. Nang marinig ang T6, tila natuwa pa si Ru. May lakas ng loob ang taong yan. Aminado ako roon. Kailangan natin ng mga sagot bago siya dumating. Ikalawang araw. Ikatlong araw. Hinalughog niya ang bawat sulok ng parang, pero wala siyang nahanap. Napasandal si Jigu sa puno, sinusubukang iwasan ang nakapapapasong init ng araw. Habang ngumunguya ng candy, nagtanong siya ng may walang emosyong tingin, ubusin na lang kaya natin ang lahat ng halimaw na natitira rito. Nagay si El sa gulo. Sa totoo lang, mukhang magandang plano yan para sa akin. Sang-ayon din si Master sa ideyang yon. Medyo simple lang, oo, pero epektibo naman. At ayon na nga, binalikan nila ang mga daan na nilampasan nila kanina. Isa-isa nilang nilipol ang bawat ligaw na asul na lobo na makita nila. Ikalimang araw. Balik na naman sa dati. Bagong araw, bagong tumpok. Ng mga patay na lobo, habang nakatitig sa bunton ng mga bangkay ng lobo sa paanan niya, pinag-isipang mabuti ni Jigu ang mga numero sa utak niya. Iyan na ang pinakahuli. Sigaw ni El sa sobrang tuwa. Ubos silang lahat. Ayos. Pero biglang nakaramdam ng pagkalito si Jigu. Oh, anong sunod? Habang nag-iinat ng kaniyang naninigas na katawan, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip niya. Teka, hindi ba dapat nandito na si T6 ngayon? Doon na nagsimulang mag-isip si Jigu ng isa sa kaniyang mga sikat na mapanganib na ideya. Pasabugin ko na lang kaya ang buong kuweba. Biglang sumigaw ng sabay sina El at Ru, Master, tingnan niyo po yon. Sabay silang nagturo ng may pagpapanik. Papunta sa isang nakasisilaw at rumaragas ang liwanag. Ang purong enerhiya ay nagsasama-sama sa isang nakapangingilabot na punto. Nakatayo lang siya roon, tulala sa gulat. Ano yon? Tapos natauhan siya. Saan? Ituro niyo sa akin. Itinuro ng kambal na talim ang direksyon ng parang. Ang teritoryo ng gatekeeper. Biglang naglaho ang kagubatan at napalitan ng malamig na bakal ng isang modernong lungsod. Isang boses ang umalinganggaw. Parang kulog ang tunog nito. Isang oras na lang at iniwan na sana kita. Sa labas, humuhuni ang mga high-tech na barrier sa gitna ng tahimik na pasilyo. Kinabahan lang akong tumawa, tol. Muntik na yon. Umusok ang paligid habang may boses na narinig mula sa shower. Seryoso, bakit ang tagal mo? Sa lakas mong yan, dapat 2 araw lang ay sapat na, para lang silang magtropang nagpapahinga at nagpapalitan ng kwento. Ganito kasi yan, magpapakatotoo ako sa'yo. Tinalo ko na yung boss noong unang araw pa lang, pero biglang naging sobrang weird ang lahat. Patuloy sa paglilinis ng katawan si T6 habang nakikinig ng mabuti. Tiningnan niya ang kaniyang kaibigan ng may pagdududa. Weird? Patay na ang boss. Ano ba talaga ang problema? Patuloy ang daldal ni Jigu habang kinukuskos ng maigi ang buhok niya.
Naglaho ang bangkay, kaya hindi bumukas ang reward room. Halos mabitawan ni T6 ang kanyang sabon sa gulat. Ano ka mo? Lumapit siya, interesadong interesado na ngayon, o paano mo naman naayos yon? Nagkibit balikat lang si Jigu na parang wala lang. Pinatay ko ang bawat halimaw na natitira roon. Sa wakas ay naintindihan na rin ni T6. Kaya pala ang dami mong dalang kristal. Parang ginto kung ipunin mo, ah. Anyway, nang mamatay na ang huling kalaban, biglang lumabas ang gate energy kung saan namatay ang boss. Sa loob ng madilim at mamasamasang kuwebang yon. Sigaw ng sigaw si Ru, Master, bilis. Kumaripas ng takbo si Jigu. Ang mukha niya ay namimilipit na sa sobrang pagod. Sinasagad ko na nga, oh. Isang nakasisilaw na liwanag ang nilamon ang buong kuweba. Sa bawat hakbang niya palapit, unti-unting pumuputi ang paningin niya, nagbago ang mundo. Pagkarating ni Jigu sa labasan, napasinghap siya at halos lumuwa ang mga mata. Sa totoo lang, hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang nakita niya. Ang hangin ay parang kumikinang na kristal. Ang mga kulay ay kumukititap at sumasayaw sa mga dingding ng dimensyon. Parang isang basag na universo na muling nabubuo sa mismong harap niya. Isang maliit at kumikinang na bolang ilaw ang dahan-dahang lumutang palapit sa kanya. Inabot niya ito gamit ang nanginginig at nananabik niyang mga kamay. Dumapo ito sa kanyang palad, nawalan siya ng salita. Pagkatapos ay sunod-sunod na system alert ang lumabas sa harap niya. Nakuha na ang fragment. Lilipat na sa secret reward room. Laglag pa nga si T6. Seryoso ka ba, tol? Nanatiling tahimik si Jigu, sumasayaw ang mga anino sa mukha niya habang malalim ang iniisip. Tapos lumabas ang masakit na katotohanan. Ang pintuang yon ay isang bitag. Isang mahinang nakatatakot na tunog ang umalingawgaw kasabay ng patak ng tubig. Bagong ligo, sa wakas ay pinag-usapan na ni T6 ang tungkol sa pera. Napalit ko na sa pera yung mga kristal at yung mission bonus. Inilipat ko na ang lahat ng pera diretsyo sa bank account mo. Dapat nasa 50,000 dolyar ang kabuuan niyan. Hindi na masama, di ba? Maikli at cool lang ang sagot ni Jigu. Salamat, tol. Salamat talaga. Isinilid niya ang kaniyang mga kamay sa bulsa at naglakad ng may angas. Wala yon. Oh, didiretso ka na ba sa ospital para mag-check-in? Isang matalim at determinadong tango ang isinagot ni Jigu. Oo, tinawagan ko na siya, pero kailangan ko siyang makita kundi ay mag-aalala lang ako. Biglang inilabas ni T6 ang kaniyang mga susi at pinindot ang car remote. Itinuro niya ang likuran ng may nakakalokong misi. Sakay na, bata. Ihahatid kita ng hindi mo malilimutan. Isang tingin lang ni Jigu at agad siyang napaatras. Hinding-hindi. Ayoko nga. Tumawa ng nanguuyam si T6 habang umiiling. Anong problema? Akala ko ba alpha male ka? Ang totoong lalaki, hindi takot magsuot o gumamit ng hot pink. Yun pala, sobrang nahihiya lang si Jigu sa nakasisilaw na kulay ng sasakyan. Nakakulong sa loob, na maluktot si Jigu. Sa sobrang hiyang nararamdaman niya. Pero si T6, enjoy na enjoy sa kanyang magulo at masayang buhay. Hinawakan niya ang manibela, at nagpakawala ng isang ligaw at mapanghamong sigaw. Ito ang tinatawag na legendary at makalalaking ride. Ayos. Umungal ang pink na sasakyan. Pasulong, dala ng matinding adrenaline ni T6, habang si Jigu naman ay nasa passenger seat lang, sumisigaw sa hiya. Maawa ka naman. Gising na, Dudong. Bangon na para makapag-bar na tayo. Sa labas, tumalikod na sina Zu at Dudong para umalis. Mamaya, lalabas na kami. Sa loob ng kwarto sa ospital, tipid nang umiti si Sujan, salamat sa pagprotekta kay Zu. Napakamot siya sa batok ng mahiya. Sa totoo lang, siya naman talaga ang laging nagliligtas sa akin. Habang nasa hallway, magkatabing naglalakad ang magkapatid, humikab ang babae hanggang sa maluha. Pagod ka na? Kumain ka na ba? Ngumisi si Jigu habang tinutokso siya. Hoy, malapit na ang mga exam, tamad ka talaga. Umirap si Dong at nag-inat. Nagpapahinga lang ako, no? Ayos pa rin ang pag-aaral ko. Huwag mo akong alalahanin. Pinahina niya ang boses niya. Huwag mong sobrang paguri ng sarili mo. Mag-ingat ka, ha? Ramdam niya ang tunay na pagmamahal ng kuya niya sa boses nito. Mapaglaro siyang ngumiti pabalik. Di siguraduhin mong itutuloy mo ang pagprotekta sa akin, kuya. Biglang may matinis na boses na pumailan lang. Hoy, mag-ingat kayo. Isang estranghero na may hawak na i-bib stand ang lumapit. Ikaw ang kuya ni Dudong, di ba? Nakatayo lang doon ang binata habang mukhang misteryoso sa madilim na paligid. Pareho silang napatigil. Gulat na gulat silang nakatitig sa matandang babae. Lola. Patakbong lumapit ang dalaga habang sinusubukang kumalma. Gabi na po. Bakit gising pa po kayo hanggang ngayon? Ngumiti ang matanda ng makahulugan kay Jigu. Nag-iinat-inat lang ako ng mga matandang buto ko rito. Nakarinig ako ng daldalan sa malapit kaya nakiusyoso na ako. Biglang tumalas ang mga mata niya na tila binabasa ang mga lihim nito. Lumapit siya ng may kakaibang bilis at gaan. Habang nakangiti, inabot niya at hinawakan ang kamay ni Jigu na parang kapamilya. Salamat sa iyo, at sa wakas ay tumino na itong si Dudong.
Namula si Jigo at nagpakumbaba. Naku, wala po yon, talaga. Punong-puno ng kabaitan ang mukha ng matanda. Pero lalong humigpit ang hawak nito sa kanya. Bata, punong-puno ka ng napakatinding enerhiya ng buhay. Sumakay na lang siya sa agos. Salamat po sa papuri, Lola. Pagkatapos tumango, dahan-dahang lumayo ang matanda. Pasensya na sa pag-istorbo sa sandali ninyong dalawa. Pareho silang yumukod ng may paggalang sa kanya. Mag-iingat kayo, mga bata. Wala pong anuman. Mag-iingat po kayo sa paglalakad, ha? Kita-kits na lang po bukas, Lola. Ingat po sa pag-uwi. Biglang huminto ang kanyang mga yabag. Kasunod ang isang mabigat at nakakatakot na katahimikan. Lumingon siya kay Jigo, at biglang naging seryoso ang aura niya. Nakatayo lang doon si Jigo na tila nalilito. May nasabi ba akong mali? Makinig kang mabuti, sabi ng matandang babae. Nagbibigay siya ng isang mabigat na babala. May mga makapangyarihang enerhiya na nagbabanggaan sa loob mo. Naguguluhan ang utak ni Jigo. Anong klaseng revelasyon ito? Kahit anong mangyari, wag mong hayaang lamunin ng dilim ang tunay mong pagkatao. Bigla siyang naglaho sa dilim, habang iniwan siya na may dalang takot sa pwedeng mangyari sa hinaharap. Naiwan silang tulala sa hallway. Nag-isip si Jigo, ano bang problema niya? Tiningnan niya ang suot niyang singsing. Naramdaman kaya niya ang kapangyarihan sa loob nito. Kinabukasan, sa isang malaking ospital sa lungsod. Nag-inat si Jigo na parang boss, mas masarap talagang matulog sa totoong kama kaysa sa loob ng madidilim na dungeon. Parang nasa 5-star hotel na rin ako. May mga yabag na papalapit mula sa likuran, kaya agad na naramdaman ni Jigo ang panganib. Isang doktor at nurse ang lumitaw, habang hawak ang isang clipboard na mukhang opisyal. Ikaw ba ang kasama rito ni Liu Jin? Nanatiling kalmado si Jigo. Ako nga po. May problema ba sa resulta, Doc? Tumikhim ang doktor, na mukhang masyadong seryoso. May oras ka ba? Kailangan nating mag-usap ng sarilinan. Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, sa wakas ay bumukas na ang dambuhalang pinto ng dungeon. Ito na ang hinihintay ng lahat. Nagtipon ang napakaraming tao, naghihintay sa mga survivors na lumabas. Naglalakad na lumabas si Suko na may ngiti sa labi. 3 araw sa impyernong yon. Grabe, ang sarap talagang makauwi. Sinong gustong uminom? Agad na sinira ng kasamahan niya ang mood sa pamamagitan ng isang malamig na titig. Wag muna ang alak, kailangan ko ng matinong tulog. Tiningnan siya ni Suko na parang nawawala sa sarili. Seryoso ka? Sige na, panira ka ng trip. Mag-soju na lang tayo o ano? Lahat ng mata ay biglang nakatitig sa kanya habang nagsisimula na ang mga bulungan. Uy, di ba ang legendary killer master yon? Napangiti si Suko, abot langit ang pagiging fanboy niya. Idol na idol ko talaga siya. Lalapitan ko ba siya para bumati? Tinulak siya ng kaibigan niya, gusto mo siya, dilapitan mo. Biglang nagbago ang masayang paligid at naging nakakakilabot na gulat. Kinagat ni Jigo ang labi niya ng madiin, kaya nalito ang mga tao. Bakit ganyan ang tingin niya? Nakakatakot na siya. Nasa kritikal na kondisyon ang nanay niya. Mabilis na nanghihina ang mga kalamnan nito. Naglakad si Jigo na parang multo sa kawalan. Nakatayo siya sa labas ng kwarto, habang paulit-ulit na naririnig ang sinabi ng doktor. Hindi na tatalabang gamot. Huli na ang lahat para sa kahit anong himala. Ngayon sa loob ng dungeon, 2 demonyo ang humarang sa kanya ng may masamang balak. May isa pang problema, dagdag ng doktor sa malungkot na tono. Namutla ang mukha ni Jigo. Ano pong problema? Sabihin niyo na po sa akin, pasensya na. Ang masasabi lang namin ay may 1 taon na lang siyang natitira, dahil ito sa masyado akong napakaduwag ko para kumilos. At, ngayon, sila ang nagdurusa dahil sa mga pagkakamali ko. Sana naging mas matapang ako. Sana naging mas malakas pa ako. Mabilis na dumaan si Jigo sa gitna nila, puno ng matinding galit ang bawat atake niya. Kailangan ko pa ng lakas. Dapat mas mabilis pa ako. Biglang bumuhos ang isang malakas at nakakasakal na ulan. Nakatayo lang siya roon, walang kagalaw-galaw sa gitna ng ulan, mukhang bagsak na bagsak ang katauhan. Sumigaw si Du sa pag-aalala, pero hindi man lang kumurap si Jigo. Master, nababaliw na ba kayo? Gusto niyo bang mamatay rito? Hindi na ito normal. Malapit na siyang sumabog. Hoy, ayusin mo ang pananalita mo kapag kinakausap mo siya. Sinubukan siyang aluin ng babae. Mas hinigpitan naman ng lalaki ang hawak sa kanyang espada. Ang sakit ng nanay niyo. Talagang malubha na ito, di ba, Master? Ramdam ko ang hirap na lumalamon sa kaluluwa mo ngayon. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Jigo, lunod na lunod sa sarili niyang kawalan ng magagawa. Kalaunan, sa ika-11 na palapag ng dambuhalang tore, lumingon ang mga tao, gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata. Isang malaking bundok ng mga nakuha niyang gamit ang nakatali ng magulo. Nagbubulungan sila habang pinagmamasdan ang malamig na pag-alis ni Jigo. Seryoso, ilang bag ba ang dala ng lalaking yan? Sino ba yan? Lahat ba yan ay mga high-grade na kristal? Nag-iipon ba siya para sa buong taon? Grabe, nakakabaliw. Sandali, hindi ba si Kim Jigo yan, yung halimaw na pinag-uusapan ng lahat?
Umakyat siya mula sa ika-11 palapag hanggang ika-11 sa loob lang ng 2 linggo. Baliw na talaga. Isang estranghero ang lumapit kay Jigu. Mukhang multo ang itsura ng lalaki. Hoy bata, mukhang mabigat yan ah. Gusto mo bang pagaanin ko ang dala mo? Napaatras ang mga tao. Anong ginagawa ng mga goons na ito sa ika-11 na palapag? Nangiwi ang kanilang mga mukha sa nakakaasar na ngisi. Sila ang Red Player Squad, mga basura ng guild. Ngumisi ang pinuno nila na parang hyena. Hayaan mong tulungan kita, nanginig ang labi ni Zigu. Isang tahimik pero nakakamatay na bulong ang lumabas. Biglang bumugso ang mana na nagpanlaki sa mga mata ng pinuno. Nakasampay ang talim sa kanyang balikat mabigat, malamig, at punong-puno ng pagnanasang pumatay. Ikaw na batang buwisit ka. Napako ang tingin niya sa malamig na bakal. Nakalapat ito sa kanyang leeg. Kilala mo ba kung sino ako? Gusto mo na bang mamatay? Pinatigil siya ni Zigu. Isara mo ang bunganga mo. Nagbabaga ang kanyang mga mata sa tindi ng pagnanasang pumatay. Layas. Huwag mo ring pangaraping hawakan ang mga gamit ko. Nanghina ang mga binti ng goon. Ano ba itong nararamdaman ko? Sa pagkakatayo niya roon, mukha siyang isang demonyong walang awa. Dinalaw siya ng matinding takot. Ang lalaking ito ay parang galing sa pinakamasamang bangungot. Mas lalong ibinaon ni Zigu ang talim sa kanyang lalamunan. Sabi ko, layas. May mga kislap ng galit sa kanyang mga mata. Bawat salita ay parang pukpok ng martilyo. Huwag kang masyadong matakaw. Isang lalaking naka-Amerikana ang sumigaw mula sa malayo. Hoy, anong kaguluhan ang nangyayari dyan? Nagnitnit ang mga red player sa inis. Buwisit. Ang asosasyon yan. Alis na tayo rito. Hindi na nila kailangan ng pangalawang babala. Nagmamadali silang kinuha ang kanilang mga gamit sa tindi ng taranta. Takbo. Tandaan mo, tatandaan ko ang mukha mo, lintik na bata ka. Suwerte mo lang ngayon, tarantado ka. Hindi na sila hinabol ni Jigu. Nakatayo lang siya roon na parang bato. Dumating ang opisyal ng asosasyon na hinihingal. Anong nangyari rito? Mag-report ka sa akin. Lumingon si Jigu, alertong-alerto pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakasimangot niyang tiningnan ang dumating, tila sinusuri ng kanyang matatalas na mata. Ipinakita ng lalaki ang kanyang makintab na ID. Seong-hun, security ng ika-11 na palapag, Korea Players Association. Kailangan mong makipagtulungan sa amin. Itinuro ni Jigu ang mga tumatakbong goons. Sinubukan akong pagnakawan ng mga red players na yon. Maya-maya, dinala na siya sa isang mainit at malinis na opisina. Nanatiling matalim at naiinis ang mukha ni Jigu. Bakit ba may pabuya sa ulo ko, ha? Nga pala, ang lalaking nagkaladkad sa akin dito ay si Seong-hun. Nag-iwan siya ng ilang mensahe sa chief para mag-check-in. Umaasa siya ng malaking bonus. Ang lalaking kaharap ni Jigu ngayon ay si T-6. Tumawa lang ito ng mahina. Si Seong-hun? Mukhang kailangan kong doblehin ang bayad sa kanya ngayong buwan. Biglang sumagot si Jigu sa inis. Tigilan mo na ang kalokohan, ano bang kailangan mo? Huminto sa pakikipagbiro si T-6 at naging seryoso na. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba hinanap kita dahil lang nawala ka ng 2 linggo sa tore? Nagkibit balikat lang si Jigu. Ano ngayon? Lumapit si T-6. Siyempre, hindi lang yon. Sa wakas, sinabi niya ang mga salitang tumagos kay Jigu. Nakahanap ako ng paraan para iligtas ang nanay mo. Mukhang kampanteng-kampante na si T-6 ngayon, ang tanging paraan para magamot ang misteryosong sakit na yan. Siguradong narinig mo na ito. Napasinghap si Jigu. Ang elixir. Nanigas siya sa kinatatayuan ng maalala ang maalamat na gamot. Nakakagamot ito ng kahit ano, pero napakahirap itong mahanap at sobrang mahal. Alam ni T-6 na nag-aalala si Jigu sa presyo, kaya tumango siya. Eksakto. Itinaas niya ang 3 daliri niya para ipakita. 3 pa lang ang natatagpuan sa buong mundo. Ang isa ay starter reward para kay Marco Alonzo, ang unang taong nakatapos sa ika-50 palapag. Itinuloy ni Jigu ang sasabihin. At ang 2 pa ay mga gate rewards. Sumandal si T-6 paharap, mas marami kang alam kaysa sa inaasahan ko. Sinabi lang ni Jigu na nag-research siya. Pinagmasdan siyang mabuti ni T-6. Kung ganoon, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang koneksyon. Sa pagitan ng mga gate, di ba? Sikat ang Myeong Gate dahil sa dami ng mga halimaw at bitag nito. Pero dahil isa itong unranked hybrid gate, kahit sino ay pwedeng sumubok. Huminto si T-6 habang nakatingin sa isang notification. 2 araw ang nakalipas. Ang ikatlo, may lumitaw na gate sa Amerika. Nang mapansin ang hulas na itsura ni Jigu, napatawa na lang siya ng may pangungutya. Mag-shower ka muna, baka mahimatay si Sujin kapag nakita kanyang ganyan. Sinimulang hubarin ni Jigu ang kanyang mga gamit habang nagpapatuloy si T6. Ipapalit ko na sa cash ang mga nakuha mo at i-wire ang pera sa account mo. Walang bawas na fee, kaya iwan mo na lang ang bag mo rito. Bumulong si Jigu ng mabilis na sagot, salamat po. Habang
Umuugong ang shower sa likuran, sumandal si T6 sa kanyang upuan, at nagpakawala ng isang mahaba at pagod na buntong hininga. Papalubog na ang araw at sumisilip ang liwanag nito sa bintana. Naramdaman na naman ni T6 ang pamilyar na kati. Grabe, kailangan ko na talagang manigarilyo. Tinitigan niya ng masamaang, walang hanggang langit sa labas. Kim Hae-wong, opisyal ko nang sinubukan ang lahat ng buwisit na paraan. Malalim na ang gabi, pero may ilang mga nerd na pilit pa rin. Nagpapalakas sa loob. Nakatayo ng diretso si Jigu habang tinatanong ang kanyang escort. Kay Seong-hun ang sasakyang ito, di ba? Tumango ang lalaki. Nang mas mabilis pa sa kidlat. Kawawang Seong-hun, pinagpapawisan na siya ng malapot dito. Nangako si Chief ng bonus para rito, kaya ako ang official na tour guide mo ngayong araw. Siniguro niyang bigyang diin ang isang bagay, ang boss na ang bahala sa lahat ng papeles, ang mga gamit at merienda ay nakapak na rin. Mabilis na naglakad si Seong-hun paunahan. Aalis na tayo rito ngayon. Sige na, paalam muna. Huwag kang tutulad sa akin. Tapos bigla siyang naging parang estatwa nang makarinig ng isang boses. Teka lang. Balik sa tower sa ika-20 palapag. Tumunog ang system, tapos na ang test, ang lupit mo. Ang sync skill ay nag-evolve na sa level 1, sync level E, Kim Ji-gu rank 1. Class, Ego Partner. Aktibo na ang special link. Maaari ka nang makipag-ugnayan sa iyong kaluluwa. Ang level A ay nagbibigay ng 35% ng lakas. Gamit ang nakatagong lakas ng ego, hinaplos niya ang kanyang baba habang nag-iisip ng malalim. Hindi basta-basta ang rank na ito, no? Kahit nasa 35% lang, pakiramdam ko mas malakas ako kaysa bago ang testing. Dahan-dahang lumapit si Seong-hun, mukhang litong-lito. Player Kim Ji-gu, sir, tumango lang siya ng astig. Oo nga, kadalasan inaabot ng isang buong araw sa ika-20 palapag. Isinara ni Ji-gu ang mga nakakairitang system window. Okay, at anong problema? Biglang namutla ang mukha ng lalaki. Pare, 20 minuto ka lang sa loob. Tikhim niya at ngumisi. Kailan ang flight natin? Sana hindi ako naging mabagal. Seong-hun, kalimutan mo na ang flight. Magsosolo tayo ngayon. Ang destinasyon, ika-5 palapag. Ang Secret Labyrinth Tower. Isa itong sovereign zone na tago sa mga tao, isang mahiwagang tulay na nag-uugnay sa bawat sulok ng mundo. Korean Hunter Association, headquarters sa ika-5 palapag. Lumabas sila at humarap sa isang dambuhala, at kumikinang nakawalan. Natulala si Jigu, hindi niya maalis ang kanyang tingin. Elevator sa loob ng gusaling ganito ka-high-tech, may kuryente ba sa lugar na ito? Paano ba gumagana ang bagay na ito? Ngumisi ang kanyang mentor nang may pagmamalaki ng isang elite. Isa itong high-tier na artifact na pinapatakbo ng purong quartz. Pagkatapos, nagpasabog siya ng mas matinding balita. Bata, ang buong gusaling ito ay isang dambuhalang artifact. Ganyan kaimportante ang operasyong ito. Tumingala si Jigu, manghang-mangha, at talagang nagdududa. Gaano kayang kalaking pera ng bayan ang nagasta rito? Ding, narito na tayo. Maging mapagmatsyag ka. Bumukas ang mga pinto, at tumambad ang isang high-tech na milagro. Hilera ng mga futuristic na warp gate ang umuugong sa lakas, ang International Spatial Management Center, ang sentro ng mundo. Nagmadali silang pumasok, hindi pa rin makapaniwala si Jigu. Hindi ko akalaing makakagamit ako ng warp gate. Ang mga ito ay top secret para sa asosasyon, hindi lahat nabibigyan ng VIP pass. Tumawa si Seong-hun, mas malakas ang impluensya ni Boss Tico kaysa sa iniisip mo. Huminto siya sa harap ng gate papuntang Amerika. Ngumisi si Seong-hun. Handa ka na bang makita ang mundo? Sakay na tayo sa pinakamabilis na sasakyan sa planeta. Napalunok si Jigu at humakbang papasok sa liwanag. Sasakyan ba talaga ito? Kinakabahan niyang tanong. Flash. Narating na ang destinasyon, Los Angeles, United States. Nang gabing iyon, tiningnan ni Jigu ang listahan ng mga elite. Lumitaw ang mga pangalan ng mga alamat. Mga tunay na halimaw sa digmaan. Iron Shield, Athena, at ang sariling Demon King ng Korea. Kaya ko ba talagang makipagsabayan sa mga higanteng ito? Biglang huminto ang kotse. Narito na tayo. Sa harap namin ay may kuta ng mga tangke at bakal. Parang impyerno sa modernong panahon ang lumabas, Gate 3. Ang nakakatakot na maze ng Hezison. Huy, Ban. Kilala mo ba kung sino ang batang yan? Bulungan ng mga sundalo habang tinitingnan ang bagong dating na Koreano. Inayos ni Ban ang kanyang salamin at sinuri ang power level ni Jigu. Ang kanyang tingin ay tumatagos na parang tactical laser. Anong meron? Tanong ng kanyang kasama. Nang maramdaman ang tensyon. Level 1, 0 stats, at wala talagang special abilities. Isang certified na talunan, di ba? Sa kabilang bahagi ng kwarto, awkward siyang nakikipag-usap sa manager. Nanginginig ang boses ko sa sobrang gulat. Teka, kahit sa gamit ang iyong matataas na rank na skills,
Wala ka talagang makita sa kanya? Tumango siya, palaging may unang pagkakataon sa lahat. Inayos niya ang kanyang salamin, sinusubukang maging kalmado. Bigla siyang ngumisi, nagpakita ng matinding karisma. Eksakto siyang tipo ko. Nakakatuwa. Mabilis. Tayong lumipat sa dungeon maze, kung saan nagkakagulo na ang lahat. Naririnig ang kalansing ng mabibigat na bota sa magaspang na lupa habang sumasabog ang tensyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iwinawasiwas ang kanyang espada para lang makapanatili sa laban. Sa itaas nila, isang dambuhalang gagamba ang nagpapaulan ng mga sapot na parang isang malagkit na bitag ng kamatayan. Gumawa si Jigu ng isang pro-gamer move at iniwasan ang atake. Sa tamang oras, sumigaw siya, "Xiong-hun, itira mo na." Saktong-sakto, sumugod si Hun mula sa dilim na may nakamamatay na balak. "Ako nang bahala." Isinaksak niya ang kanyang sibat, bumubukol ang mga kalamnan sa sumasabog na lakas habang umaasinta. Bumaon ang bakal, ibinabaon ang baon na baon sa nakakadiring bungo ng gagamba. Nagsimulang umagos ang itim na likido mula sa kumpol ng mga nanginginig at kasuklam-suklam nitong mga mata. Tusok na tusok ang dambuhalang katawan ng halimaw. Isa na lang, tapos na to. Sa wakas, huminto rin sila para huminga ng malalim. Habang kumakalma na ang pakiramdam niya, ibinalik ni Jigu ang espada sa kaluban at pinuri ang kanyang kasama. "Ayos ang trabaho natin doon, pare." Pero biglang nag-iba ang mukha niya, halatang hindi pa siya handang tapusin ang laban. "Teka, seryoso bang aalis ka na agad?" Ngumisi ang spearman habang nililigpit ang gamit niya at nagkibit balikat. "Oo mabilis lumipas ang 15 oras. Ang bilis talaga ng oras pag pumapatay ka ng mga kalaban. Lalo na't matagal pa ang lalakarin pabalik sa taas. Maunan ako habang may lakas pa ko." Tumango si Xiang Hun, lumapit, at inilahad ang kanyang kamay. Mahigpit itong kinamayan ni Jigu. "Salamat sa lahat. Iniligtas mo talaga ang buhay ko, kung wala ka, baka rookie pa rin ako hanggang ngayon. Ibang klase ang bilis ng paglakas mo." Tumawa siya. "Treat mo na lang ako sa susunod nating pagkikita." Nagkamayan sila. "Sige, deal. Mag-iingat ka. Magkita na lang tayo sa Korea, tol." Habang nakatayo sa gitna ng mga bangkay, tumango lang ang bata. "Sige, simulan na natin to." Nagsolo na si Jigu at nagspray ng marka sa pader. Oras na para magpatuloy, nakakalat ang mga patay na gagamba sa sahig. Isang linggo na ang nakalipas simula nang umalis ang kasama niya. Ngayon, mag-isa na lang niyang nilalabanan ang 3 higanteng gagamba na parang nagja-jogging lang sa umaga. Tumalikod na siya para umalis. Kapag naging kampante ka, hihinto ang pag-unlad mo, walang oras para doon. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa determinasyon. "Ilabas niyo na ang boss. Kailangan ko ng totoong hamon." May kinuha siyang kakaibang bagay sa bag niya. Ano nga ulit ang tawag dito? Tama. Yarn of Aras ang tawag dito ni Xiang Hun. Isa itong escape scroll na magagamit lang ng isang beses para makabalik sa entrance. Regalo ito mula sa Big Boss, si Director Tas mismo, na may kasamang simpleng babala, kapag nakakita ka ng halimaw, tumakbo ka ng parang wala ng bukas. Hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang mga salitang yon na parang nakakarinding alarm clock. "Huwag magpakabayani. Walang mas mahalaga pa kaysa sa buhay." Ngumisi lang si Jigu. "Madaling sabihin yan, boss. Mukhang gagamitin ko na ang alas ko ng maaga. Wala sa plano ko ang mamatay." Biglang may narinig siyang sigaw na bumasag sa katahimikan. Nag-umpisang uminit ang mga singsing, lumabas ang mga espiritu, habang naghahanda si Jigu sa laban. "Narinig niyo ba yon?" tanong ni Jigu. "Nagbabala si Ru, Master, patibong yan." "Titingnan ko pa rin. Baka maging problema pa to mamaya. Mas mabuting tapusin na to ngayon." Napabuntong hininga si Ru. "Sige, bahala ka." Naipit si Surang. "Tulong! May tao ba dyan?" Sumilip si Jigu. Umiiyak pa rin ang bata. Sobrang kahina-hinala nito, bulong ni Jigu. Sinasakal na siya ng mga baging na yan. Napapaisip ng malalim si Jigu. Isang batang mag-isa sa gate. Kahina-hinala. Isang batang Koreano. Mas lalong kahina-hinala. Isa ba itong illusion ng shapeshifter para mangakit? Nagsimula siyang mag-isip ng mga eksena sa horror movie. Naalala ko tuloy, yung mga peking stonefish na yon. Sa wakas, nagpasya siyang lumabas. "Siguro, magpapanggap na lang akong invisible ngayon." Ngumisi si Ru. "Sabi ko naman sa'yo, peke yan eh." "Oh, tama ako, di ba?" Tumalikod si Jigu para umalis, pero may narinig siyang mahinang hikbi. "Nay." Napahinto si Jigu. Nanginginig at mahina ang boses niya. "Nay, sorry. Hindi ko mabayaran ang mga bills natin." Nagtagis ang mga ngipin ni Jigu. Buwisit na bata to. Nagpanik si Ru. "Teka, Master, wag mong sabihing naniniwala ka sa drama na yan. Ang luma na ng linyahan na yan." Tumakbo si Surong habang humahagulgol. "Nay." Napaikot na lang ang mga mata ni Ru. Walang maniniwala sa lumang modus na Napakuyom ang kamay ni Jigu. Hindi siya makagalaw. Tumikhim siya. Nakakainis talaga. Boom. Mabilis siyang sumugod sa puno.
Kumislap ang kanyang sandata at nagkapiraso ang mga baging. Bumagsak sila sa lupa. Ligtas na sa ngayon. Nawalay ka sa grupo mo? Seryoso ka ba, bata? Humikbi si Surong. Isang pikit ko lang. Bigla silang nawala. Gulo-gulo ang itsura niya habang yakap ang kanyang bote. Si Surong, ang batang may natural na talento sa pag-buff, dahil sa talento, kahit 10 taong gulang pa lang, nagiging player na. Pero ang pagsama sa mga bata sa mga dungeon ay nakakawalang gana. Gayunpaman, ang mga bihirang innate buff na yan ay parang ginto. Kaya napipilitan silang sumali sa mga party. Gusto man niya o hindi, ganyan napunta ang batang ito rito. Hindi siya nakapagsalita sa katotohanan ito. Inabutan siya ni Jigu ng isang device. Naging matalas ang tingin niya habang nagsasalita. Safe zone kit ito. Mura lang to, kaya tatagal lang to ng isang araw. Magdasal ka na may magligtas sa'yo bago matapos ang oras. Pero biglang tumayo ang bata. Teka, kuya. Napaatras si Jigu. Pwede po bang sumama sa inyo? Pakiusap niya. Malamig at mabilis ang naging sagot ni Jigu. Hindi. Makinig ka, bata. Dapat alam mo ang mga patakaran. Bilang player, responsibilidad mo ang sarili mong buhay. Kunin mo ang kit. At saka, hindi pa ko ganoon katanda. Pero ayaw pa ring bumitaw ng bata. Sige na po, magaling po akong support. Magiging kapaki-pakinabang po ako. Nanginginig siya habang nagpapaawa. May innate talent po ako. Napayuko si Jigu, tila lumalambot ang kanyang paninindigan. Nanginginig ang boses ng bata sa sobrang takot. Sabi po nila bibigyan nila ako ng pera kapag sumunod ako sa kanila. Tumingin siya sa malayo, pinapatigas ulit ang kanyang kalooban. Ang layunin ko ay tapusin ang gate na to. Walang atrasan. Pagkatapos, bahagyang lumambot ang kanyang boses. Mapanganib dito. Hahati tayo sa mga loot pero yun lang. Huwag kang aasa ng libreng potion kapag nagkaproblema. Teka, isasama niyo po talaga ako. Bumitaw siya habang mabilis na nagpaliwanag si Jigu. Ihahatid lang kita. Hindi mo ako bodyguard. Nagbunyi siya ng malakas habang napabuntong hininga naman si Jigu. Sige na. Mas mabilis ang pangangaso kapag may supporter. Hindi dahil sa may sakit niyang nanay. Hinding-hindi, o dahil pinapaalala niya ang nakaraan ko. Nagliwanag ang kanyang mga singsing, paulit-ulit na lang na kwento, no? Bigla na lang may halimaw na sumugod mula sa dilim. Palakasin mo ko. Sigaw niya, at tumugon naman ang babae. Bumuhos ang matinding lakas sa mga kalamnan ng binti niya. Parang bala na tumilapon si Jigu pasulong. Ang halimaw. Ayon. Tadtad at naging dugo ang piraso. Nanatiling malamig, matalas, at determinado ang kanyang tingin. Sumisipa ang adrenaline habang sumusugod siya. Isa pang maninila ang malamig na tumititig sa kanya, isang tamad na hiwa lang at tepok na ito. Bumagsak ang higante, dahilan para yumanig ang lupa. System alert. Nagle-level up na parang boss. Tumaas ang poison resistance. King's Blood, na-absorb na. 2 linggo ang lumipas, tumatambay lang sila sa mga bato. 2 linggo na mula nang makilala niya si Shuang. Ang pagpatay sa mga halimaw, parang napakadali na lang. Kumuha si Shuang ng makakain. Hoy, nag-level up ulit ako. Ayos, ituloy mo lang. Ngiting-ngiti siya habang ngumunguya ng tanghalian. Hahabulin kita agad. Umiwas siya ng tingin, sobrang nakokonsensya. Sige, good luck na lang sayo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jigu sa gulat. Lumingon siya at nagbigay ng babala. Sage, may umaaligid dito. Wala pa ring kaalam-alamang babae. Yumuko siya at sumilip sa likod ng pader. Sa likuran niya, napatagilid naman ang ulo ni Shuang. Napaatras si Jigu nang makita ang elite squad. Tignan mo, isang leader na kumpleto ang gamit. Isang dambuhalang hukbo ang nasa likod nito. Ito ang maalamat na guild mula sa Amerika na pinamumunuan ng elite na si Iron Shield. Nagtago si Jigu, nagdarasal na sana'y hindi siya makita. Nakakatakot ang talas ng pakiramdam ng mga high ranker. Siguradong alam niyang nandito ako, pinatatag niya ang kanyang loob at sumilip. Kailangang tumakas o mabubuking. Kapag nakita nila ako, yari na. Takbo. Boom. Sumabog ang pader malapit sa kanya. Nawala ang usok at tumingala si Jigu, masama ang tingin niya sa lumilipad na sandata, nakaupo siyang nanigas habang tumatama ang bakal. Nakatayo ng matikas si Iron Shield na parang bayani. Naguguluhan namang tumingin ang isang kasamahan sa guild. Boss, bakit mo hinagis ang espada mo? Tinitigan ng pinuno ang kanyang talim, hayaan mo na, maling akala lang. Doon sa malalim na bangin, hingal na hingal silang dalawa. Seryoso, bakit ba tayo tumatakbo? Maniwala ka sa akin, hindi tayo pwedeng makita. Mahigpit na ipinagbabawal ang pang-i-stalk. Para na rin nating binigyan ng VIP pass ang mga gustong umatake ng patalikod. Pero sinong baliw naman ang susugod sa atin, tanong niya habang inaabot ang tubig. Heto, uminom ka muna. Salamat pre. Well, ang mga dambuhalang guild, sadyang parang nangongolekta ng kaaway na parang trading cards. Laglag ang panganiswang sa sobrang gulat. Yumuko si Jigu, bumubulong ng may tensyon at nanginginig na boses. So, anong plano?
Doon ba tayo sa malayo iikot? Naging seryoso ang mukha ni Ziggu. Hindi, susundan natin sila. Itinagilid niya ang kanyang ulo habang nakangisi. Isipin mo to. Pagkakataon na natin to. Kung nasa parehong landas tayo ng mga pro-elites, ibig sabihing tama ang dinadaanan natin. Nanlaki ang mga mata ni Shuang nang ma-realize ang punto niya. Nakuha ko na. Lipat sa isang gumuguho at sinaunang pader ng kuta. Isang magaspang na pulang bilog ang nakapinta sa mga bato. Mabilis na nilingon ni Ziggu ang likuran nila para tignan kung may sumusunod. Tignan mo, isa pang marka. Nandito na rin sila. Nalinis na ng Iron Guild ang lahat ng halimaw na makikita. Wala nang labanan, wala nang nasasayang na lakas. Pati ang mga patibong, na-trigger at na-disarm na rin. Para na tayong nakalibre ng sakay dito. Sinuri niya ang paligid ng may matinding focus. Kailangan lang natin silang maunahan sa boss room. Shuang. Lumingon-lingon siya, nagtataka. Teka, nasaan na siya? Nanigas siya sa kinatatayuan, matitig na tumitingin sa mga anino. Nakahawak sa puluhan ng espada, may panganib na papalapit. Isang boses ang sumigaw, iwas, gunggong, galaw, master. Nakahambalang si Iron Shield sa likuran niya. Nahuli rin kitang daga ka. Lumingon si Ziggu, pero huli na ang lahat, nakulong na siya. Bam! Isang dambuhalang kamay ang nagdiin sa mukha ni Ziggu sa pader. Malakas na tumama ang bungo niya sa matulis na bato. Hindi ako makagalaw. Nagsimulang mawala ang kanyang malay. Dilim. Magandang shift ng eksena. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Gising, bata. Punong-puno ng sugat at dugo ang mukha ni Ziggu. Masama ang tingin niya sa bumihag sa kanya sa gitna ng sakit. Sa wakas, nagising din ang ating Sleeping Beauty. Nanatili siyang tahimik, nakatikom ang bibig bilang paglaban. At bigla, isang kamao ang humablot sa buhok niya, pilit na iniangat ang ulo niya. Lumapit si Iron Shield, amoy na amoy ang kasamaan sa hininga nito. Sino ang boss mo, bata? Napakawalang kwenta mong espiya. Nang marinig ang mga bastos na salitang yon, kumislap ang galit sa mukha ni Ziggu na parang kidlat. Pero ito ang matindi. Hindi ako nag-e-English, espiya. Alam pala niyang sinusundan ko sila. Patuloy ang pagsigaw ni Iron Shield. Sino ka ba? Paano mo na itago ang presensya mo? Magsalita ka o mamatay. Nagpanik si Ziggu at sumigaw, hindi, hunter lang ako. Nandito lang ako para manggaso, may na-realize ang kalaban. Hindi siya nag-e-English. Baka umaarte lang yan, boss. Napangisi siya sabay tikim. Tignan natin. Tapos tinawag niya si Rogers. Isang lalaki ang lumapit, yumukod ng mababa bilang paggalang. Opo. Guild leader. Handa na po para sa utos. Ito ang star player na sumali sa maalamat na Iron Guild, ang sikat na Korean-American na si Rogers Han. Teka, alam na ba niyang Koreano ako? Umupo ng patambi si Rogers sa harap ni Ziggu, mapanganib ang kislap ng mga mata. Hoy, kilala mo ang mukhang to, di ba? Sikat kaya ako sa ating bayan? Alam mo rin ba ang Bang Club? Bahala na. Laktawan na natin yung boring na pakilala. Naglabas siya ng isang maliit na supot ng mga bote ng salamin. Tapos, ibinagsak niya ang katotohanan. Alam kong Koreano ka dahil nahanap ko to sa gamit mo. Grabe, ang mamahal ng mga potion na to, di ba? Mahinahon ang boses ni Roger. Pasensya na sa mainit na pagsalubong. Masama lang talaga ang araw ng guild leader namin, si Ziguay. Napaupo siya. Wow. Mabait naman pala siya. Nagdala pa ng translator. Ibig sabihin, gusto nilang makipag-usap, di ba? Tapos nagsimula na ang mga tanong. Oh, bakit mo kami sinusundan? Kaninong grupo ka? Paano mo nalinlang ang pakiramdam ng boss? Agad na nagpanggap na walang kamuwang-muwang si Jigu. Sinusundan, pare. Malaking hindi pagkakaunawaan lang to. Napunta lang ako rito para manggaso ng konti. Solo player lang ako. Wala akong kinabibilangang grupo. Tuloy-tuloy lang siya sa pagsasalita, sinusubukang iligtas ang sarili niya. Hindi ako ganun katalino para malinlang ang kahit sino. Sa totoo lang, akala ko alam niyo na nandoon ako. Akala ko okay lang sa inyo na nandoon ako. Bigla namang ngumisi ng nakakatakot si Rogers, yung labas ang matatalim na ngipin. Nakuha ko na ngayon. Sa sandaling iyon, isang nakamamatay na talim ang bumunot sa kaluban nito. Itinaas ni Rogers ang espada sa ibabaw ng ulo ni Jigu, nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Ay ibinaba niya ito ng mabilis. Pinagpawisan ng malapot si Jigu habang naghahanda sa impact. Nakakuyom ang mga ngipin. Isang nakakangilong sigaw ang umalingaunggaw, habang tumatawa si Rogers. Welcome sa mundo ng sakit, talunan. Walang tigil ang pangungutya niya. Sinong nagdala sa isang hamak na zero na katulad mo rito? At sa tingin mo ba talaga malalaro mo kami simula pa lang? Ngumising parang demonyo si Rogers. Ang elixir ang habol mo, di ba, Hunter? Sa kadiliman, nagpaplano na ang Big Boss para sa susunod niyang galaw. Tinimbang ni Grove ang talim sa kamay niya. Grabe. Anong klaseng basura to? Walang status window, at mas mapurol pa ang talim nito kaysa sa butter knife. Hindi man lang nito kayang magasgasan ang balat ng isang low-level na halimaw.
Narinig ito ng kapitan at napatigil siya sa isang madilim at malalim na pag-iisip. Sa huli, ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagbigay ng isang malamig na utos. Hayaan mo na ang blacksmith ang bahala riyan mamaya. Sa ngayon, hawakan mo muna yan. Masusunod, boss. Mabilis na sagot ng alalay. Hindi naman mapigilan ni Grove na magbitaw ng matinding pangukray. Kumpara sa banal na espada mong si Kallen, ang isang to ay basurang bakal lang, nagbago ang eksena. May mga bakanteng healing potion na nakakalat sa lupa. Pinaikot ni Rogers ang isang bote. Grabe. Ang mamahaling gamot na to ay talagang milagroso. Ninisihan niya ang biktima niya, kaya kitang saksakin buong araw. At hindi ka pa rin mamamatay. Ayusin mo ang ugali mo. Sigaw ni Rogers. Akala mo ba inaaksaya ko ang mga itinatago mo? Tinutulungan lang kita. Naubusin ang mga yan, di ba, pare? Nagdilim ang mukha niya. Ngayon, magsalita ka na. Kaninong aso ka ba, ha, bata? Pero hindi man lang kumurap si Jigu. Walang takot sa mga mata niya. Sinabi ko na sa inyo, yung kwento tungkol sa pangangaso ay isang malaking kasinungalingan. Talagang pumunta ako sa impyernong to ng mag-isa lang. Pak! Isang malakas na sampal ang nagpaikot sa ulo ni Jigu. Opisyal na ngang naubos. Ang pasensya ni Rogers sa batang ito. Sa tingin mo ba nakikipaglaro lang kami rito? Nanatiling nakagapo si Jigu, na parang isang pabo para sa handaan. Hindi makagalaw, pinilit niyang makinig sa kabila ng ugong sa kanyang mga tainga. Sinuri namin ang stats mo nung wala kang malay, napakahina mo. Kahit itong lubid na to, ay hindi man lang isang high tier, na mahiwagang gamit. Isa lang itong ordinaryo at mumurahing lubid mula sa palengke. Sigaw ni Rogers, tuluyan nang naglaho ang kanyang pasensya. Inaasahan mong maniniwala ako na ang isang talunan, na hindi man lang makapigtal ng simpleng lubid ay pumunta rito ng mag-isa. Mukha ba akong tanga sa tingin mo? Biglang may tumawag Rogers, kumain ka muna bago mo siya tuluyan. Sumama ang tingin ni Rogers, nanginginig ang kanyang kilay sa tindi ng inis at galit. Nagpakawala siya ng isang huling matinding suntok sa sikmura ni Jigu. Huwag kang magmamarunong kung ayaw mong mas lumala pa ang sitwasyon, sabi niya habang dumudura. Nang maiwang mag-isa sa dilim, hindi mapigilan ni Jigu ang panginginig. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na handa na ako. Grabe, nakakatawa. Pinatunayan lang ng Tier 6 na laban na isa lang akong hamak na amateur. Nakasandal sa bato, napagtanto niya na ang maze na to ay 0% ang tsansang manalo. Kahit alam niyang imposible, yung salitang baka ang nagpapatuloy sa kanya hanggang ngayon. Nakagapos ng mahigpit ang kanyang mga kamay ng isang simpleng lubid. Umasa lang ako sa hiram na lakas at basta-basta na lang nila itong kinuha. Naiwan, sugatan, at nag-iisa. Pakiramdam ni Jigu ay isa siyang malaking zero ngayon. Milya-milya ang layo, isang kamay ang bumuo ng parang teleskopyo. Nakatitig ng maigi, bumulong ng ulat ang babaeng may platinum na buhok. 2 kilometro ang layo. Oras na para i-scout ang checkpoint na yan, guys. Lumingon siya. So, boss. Anong plano? Tanging katahimikan lang mula sa nakamaskarang lalaki. Walang kahit isang salita. Napayuko na lang si Jigu. Isang wasak at dugo ang labi. 27 beses na nahiwa. 63 bali sa buto, 121 butas ng saksak. 200 round ng puro, walang halo, at nakamamatay na impyerno. Nagkalat ang mga walang lamang bote ng potion sa lupa na parang mga basurang kinalimutan na. Nakakalat ang mga ito sa paligid ng pwesto kung saan siya nakaluhod. Ika-4 na araw na ng bangungot na ito sa ilalim ng kustodiya ng Iron Guild. Nakatayo sa tapat niya si Iron Shield, ang yabang umasta ng gago. Matigas ang bungo ng batang to. Aminado ako roon. Kung may talento lang siya, baka kinuha ko pa siya sa trabaho. Nanatiling tahimik si Jigu, nakatitig lang sa madilim na kawalan. Pumitik ng daliri si Iron Shield. Brooks, lumapit ka rito. Dalhin mo sa akin ang espada ng batang to. Oras na para sa bitay. Huminto si Brooks, mukhang litong golden retriever. Pareho po ba? Napasinghal si Iron Shield sa tanong. Isa lang. Huwag mo akong hayaang ulitin ang sarili ko, pangungutya niya sa kaawa-awang bata sa paanan niya. Pagkatapos, binitawan niya ang linyang pangkontrabida talaga. Plano ko talagang tunawin to para maging scrap metal, sa totoo lang. Pero, nagbago ang isip ko. Ang salot na tulad mo ay deserve ang isang espesyal na grand finale. Ako mismo ang tatapos sa iyo gamit ang sarili mong espada. Ang kaawa-awa mong kaluluwa ay, ito lang ang magsisilbing pananda ng libingan mo, ibabaon ka sa ilalim ng isang tarangkahang tatatak sa kasaysayan, isang bayaning kamatayan para sa isang napakalaking talunang manlalaro na gaya mo. Humigpit ang kapit niya sa hawakan ng kanyang espada. Naglalabas si Iron Shield ng sapat na lamig ng puot para maging yelo, pati ang impyerno. Huwag kang mag-alala, bata. Gagawin ko itong mabilis at maayos. Kumislap ang talim, diretso sa walang kalaban-labang dibdib ni Jigu. Itinanim niya ang kanyang mga paa, handa na para sa nakamamatay na hataw. Pero si Jigu, hindi man lang kumurap. Wala siyang kahit anong emosyon.
Biglang sumabog ang pulang kidlat sa paligid ng bata na parang baliw. Alerto sa sistema. Ang koneksyon sa ego ay muling naitatag. Ang mga gapos ay naputol na parang gawa sa basang papel. Isang madilim na anino ang lumabo sa paningin. Sumugod si Jigu nang may nakamamatay at nakakabaliw na bilis. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humawak sa kanyang espada na parang bakal. Ang dulo ng talim ay huminto ilang pulgada na lang mula sa puso ni Iron Shield. Nalaglag ang panga ni Rogers. Ganap na gulat ang bumalot sa kanya, umugong ang hiyaw ng mga tao, puro, wala sa sarili. At magulong galit ang sumabog kahit saan. Bam! Ang mukha niya ay agad na bumalik sa normal. Pero teka, sinalo ni Iron Shield ang talim gamit ang kanyang mga kamay. Nagpakawala siya ng isang malamig at sarkastikong ngisi. May itinatago ka pa palang alas, napakatuso mong bata. Alam ko na, naamoy ko na noon pa ang baho ng Demon King na yan. Mukhang kursunada ka niya. Hindi tumigil si Jigu sa pagbibitiw ng mga malupit na insulto. Wala kang iba, kundi ang paborito niyang maliit na laruan. Nagkaroon ng gulo sa isip ng bata. Ang halimaw sa harap niya ay hindi man lang natinag, binasag ni Iron Shield ang mabigat na katahimikan. Paano mo nadaya ang system scan? Ha? Kahit ang Demon King ay hindi kayang lagpasan yon. Pipilitin kong ilabas ang mga sikretong iyan mula sa iyo ngayon din. Nagnitnit ang mga ngipin ni Jigu. Oras na para lumaban. Ang laban na ito ay talagang may daya na simula pa lang. Mula sa kadiliman, sumigaw si Athena, atake. Isang bagay ang humaging patungo sa bungo ni Iron Shield. Tumagos ito ng diretso sa kanyang makapal na palad. Sumimangot siya, ang kanyang mga kilay ay nanginginig sa galit. Palaso ni Artemis. Napakababaw na atake. Mula sa kung saan, biglang sumulpot si Athena. Athena, isang pamilyar na boses ang sumagot. Namimiss mo ba ako? Ikaw na malaking lata ka. Sa sobrang galit, binali ni Iron Shield ang palaso na parang isang maliit na sanga. Dinuraan niya ang mga pira-pirasong bahagi nito. Nagdedeklara ka ba ng giyera laban sa Iron Guild? Tumawa si Athena, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Gumaganda na ang mga biro mo, Shield. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod ng may nakamamatay na gilas. Na parang hindi pa tayo nasa gitna ng giyera. Sa wakas, ang dalawang higante ay nagpakawala na ng bagsik. Isang buhawi ng lakas ang bumulusok kay Shield. Isinaksak niya ang kanyang armas ng malalim sa lupa. Marahas na asul na enerhiya ang sumabog mula sa kailaliman. Isang dambuhalang marka ang nag-alab sa langit. Nagbanggaan ang purong enerhiya na may kasamang nakakabinging ugong. Ang pinakamalaking pagsabog simula noong unang panahon. Ang mga sinaunang puno ay nabunot na parang mga toothpick. Ang mga shockwave ay tumama sa mga nanonood hanggang sa mawalan sila ng malay. Namayani ang katahimikan nang sa wakas ay humupa na ang alikabok. Mabilis na lumingon si Iron Shield. Rogers, hulihin mo ang scout na iyan, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Ako na ang bahala. Simulan na natin, bulyaw ni Rogers. Bumalik ang atensyon ni Iron Shield sa laban, sinimulan niyang paikutin ang kambal na talim na parang isang bihasa. Isang malamig na haplit ng bakal ang humiwa sa hangin. Kumunot ang kanyang noo sa matinding pagtutok. Ang dramang ito ay matatapos na ngayon ng lubusan. Sa kabilang banda, pumuwesto na si Athena para sa laban. Walang takot at tahimik, binabantayan niya ang bawat kilos nito. Samantala, sumigaw ng utos si Iron Shield. Lahat pumunta sa kani-kanyang puwesto, kilos. Pagkabigay ng hudyat, sumabog ang matinding kaguluhan. Ang mga nakakasilaw na kislap ay sumabog mula sa ilalim ng malalim na kanyon. Nagliliwanag ang bawat sulok na iyong titingnan. Sa ibang dako, itinigil ni Rogers ang kanyang ulo habang nakangisi. Marinig ko pa lang iyan, kinikilabutan na ako ng husto. Talagang mga halimaw sila, hindi ba? Gamit ang mga matang walang buhay, iniisip niya kung mga Diyos ba talaga sila. Tinitigan siya ni Rogers ng matalim. Hindi ka ba sasang-ayon? Sabi ng boss, hayaan kang mabuhay, pero halos hindi ka na nga makatayo. Itinaas ang kanyang talim, bumulong siya. May mga aksidenteng nangyayari, hindi ba? Poof! Naglaho si Rogers sa hangin. Pagkatapos, bigla na lang siyang nasa tapat na ng leeg ni Jigu. Hindi kita maaaring hayaang mabuhay pa matapos mong makita ang tunay kong mukha. Humataw siya ng malakas, halos maputol na ang ulo ni Jigu. Nagbalik tanaw ang buong buhay ni Jigu sa kanyang isipan. Sumigaw siya at nagpakawala ng isang desperadong ganti. Naiwang kumukurap si Rogers sa matinding kalituhan. Habang sumusugod siya, ibinalik ni Brunhart ang pinsala. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin. Ano ang nangyayari? Boom! Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Dahan-dahang humupa ang alikabok at bumalik ang katahimikan. Nakasubsob si Rogers, nanginginig na parang dahon. Pinahid ni Jigu ang dugo habang humihingal para sa hangin. Ang Brunhart ay nasa limitasyon na nito, literal na nagkakapira-piraso. Hawak-hawak ang sirang espada, mukha na siyang basang sisiw. Alerto sa sistema. Naabot na ng Brunhart ang sukdulan nito. Basang-basa ng madilim na dugo ang kanyang damit habang nadudurog ang espada.
Papilay-pilay na lumapit si Jigu sa lalaking nasa lupa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang talim para tapusin na ito. Tumingala si Rogers, kitang-kita ang matinding takot at pamumutla. Teka, sandali. Maawa ka sa akin. Pero ang mga mata ni Jigu ay naging kasing lamig na ng bato. Isinaksak niya ang bakal ng walang pag-aalinlangan. Nabulunan si Rogers, tumirik ang kanyang mga mata habang tumatalsik ang dugo. Ang huli niyang kahabag-habag na ungol ay nawala na sa hangin. At sa wakas, tuluyan nang nawalan ng lakas si Jigu. Bumagsak siya sa damuhan, mabilis na nawawalan ng malay. Buti na lang, pinigilan ng Myru na maging nakamamatay ang tinamong pinsala. Napakalapit na kay Iron Shield, pero parang napakalayo pa rin. Ang kapangyarihan ng reflex ay sadyang nasa ibang antas. Hindi ko naman lang mapatigil ang pagdurugo. Napangiwi si Jigu sa tindi ng sakit. Ito na yon. Naabot ko na ang hangganan ko. Bigla, isang nag-aalalang boses ang narinig. Hoy, ayos ka lang ba? Kumapit ka. Isang madilim na anino ang nakalutang sa tapat niya, tinatawag ang kanyang pangalan. Nang marinig siya, nagawa niyang mautal ng mahina. Yudong. Nalilito sa bulong niya, sinubukan ni Zu na intindihin. Ano ba ang pinagsasabi mo ngayon? Sa tapat niya, ngumisi ang babae ng nakakakilabot. Yumuko si Yudong at sa wakas ay nagsalita. Hoy, kung ililigtas kita at gagamutin, hinawakan niya ang kanyang pisngi. Anong kapalit ko? Umalinganggaw ang boses niya sa malalim at tahimik na lambak. Kamatayan o buhay? Mukhang tuwang-tuwa siya. Alin ang kaya mong harapin? Nakatitig lang si Zu, tumatangging magsalita, dahan-dahang itinaas ng nanginginig niyang kamay ang pag-abot sa langit. Teka, hingal niya. Isa pa. Tiningnan niya ito. Dudurugin ko ang Iron Shield. Habang nakakuyom ang kamao, sumumpa siyang uubusin. Ansilang lahat. Napakurap si Yudong. Teka, hindi ba dalawang bagay yon? Sabi mo isa lang. Bahala na. Magkasundo tayo. Ang espada. Hawak. Yon ang matandang may balbas. Nawala ng lakas ang kamay niya at bumagsak sa lupa. Napasimangot ang babae. Bakit naguutos? Ka pa rin? Sa likuran niya, lumitaw si Ban, mukhang hanga sa nakita. Dahan-dahang tumayo si Yudong. Interesante siya, di ba? Siguraduhin mong babantayan mo siyang mabuti. Lumingon siya. Oo, malakas talaga siya, pero ang demonyong kapangyarihan sa loob niya ay